Mga DDS, napansin nyo, itong impeachment na kinakaharap ni Inday Sara Duterte ay talagang dadaan talaga sa butas ng karayom. Hindi siya basta-basta talaga malulusutan. Kasi ngayon pa lang, nakikita nyo na kung ano yung ginagawa nila. No? So, nung nakarang araw, nag-workout sa Senado. Kasi nga yung pagbubutuhan. So, mayroon kasing majority and minority. Ngayon, ang labanan ngayon sa Senado is 11-13. So, lamang yung grupo nila ni Alan Peter Cayetano. Yun ang nangyayari ngayon sa Senado. So, siyempre, dahil alam naman natin na yung impeachment na yan ay kaya nga nag-ano ng impeachment, i-impeach si Sara Duterte para hindi makatakbo sa 2028 presidential election. So, ngayon, ang plano dyan nila is kailangan nilang, yung sabi ko, dadaan sa butas ng karayom, tanggalan nila ng numero. So, anong paraan nila para tanggalan nila ng numero? Sinampahan nila ng kaso. Itong mga tracing senador. Although hindi naman lahat. Pero nandiyan kasi nakaline up sila ni si Estrada, si Villanueva, si Robin Padilla, si Marcolita. Sino pa ba yung na nasasampahan dyan? Marami sila mga Villar. Sinasampahan nila ng kaso yan. And then yung si Escudero. So mga 7 yata yan sila. 7 8 ang sinampahan nila ng kaso. Kaya nung nakaraan, kung napapansin nyo, parang nakakasiguro na si Tulfo na makukulong itong mga to kasi nga mayroon nagpaila ng kaso ang ombudsman, and then yun ang may paparating na ng mga warrant to arrest itong mga to. Kaya yun, tatanggalan nila ng numero, and then ipinaglalaban din nila, talagang gumagawa talaga sila ng paraan na ma-impeach talaga si Sara Duterte. Ngayon, ang gusto ng kabila ay kailangan pag mag-hearing, kailangan present yung mga hinampahan ng kaso. Kasi kung basehan mo kasi yung sinabi ni Tulfo, parang nakasiguro na talaga siya na makukulong itong mga to. Andiyan, may bagong kaso ngayon si Robin Padilla, obstruction of justice. Yan ang kinakaharap niya ngayon na kaso. So, inaadlangan nila yun na kailangan pag magkaroon ng hearing session sa Senado, kailangan present yung mga senador. Kasi nakakasiguro na sila na maybe next month, makukulong na itong mga ito, nasa kulungan na. At hindi sila papayag, mga ka-DDS. Hindi sila papayag na trusom. Yung magbutuhan kasi yan eh. So, para ma-impeach si Sara Duterte, guys, kailangan talaga nila ng 16 votes para sa mga senador. Katulad sa Congress, 160 pataas ang kailangan nila para ma-impeach si Sara. So, ganun din sa Senado. Kailangan din nila ng 16 votes para ma-impeach si Sara. Ano bang yun, imbestigahan si Sara Duterte through impeachment. So, yun ang ginagawa nila. Kaya sabi ko nga sa inyo, dadaan talaga sa butas ng karayom itong impeachment ni Sara Duterte. Tatanggalan nila ng numero, and then hindi sila papayag na makabuto. Pag wala sa Senado, absent, hindi counted yung buto. Ngayon, siyempre, itong naman sila, grupo nila ni Cayetano, nag-propose din sila. Which is, ang kanilang pinopropose naman ay nasa batas naman yan. Kasi nangyari na yan sa kaso nila ni Dilima at kaso ni Trillanes dati, pinayagan sila, mayroon silang session sa Senado, pinayagan sila na mag-session sila, mag-ano sila sa Senado na nakakam kahit nasa kulungan sila. Ayaw pumayag itong minority. Talagang pinipigilan nila. Strategy. So, kaya minsan guys, tayong mga DDS, minsan tayo maisip natin mukhang matuluyan yata si Sara. Pero minsan din naman, malabong hindi talaga may impeach si Sara. Ganon, tinanggalan nila ng numero. Ngayon, kung sakali na hindi ma-approve nila na kailangan pag bumuto ka, kailangan sa panahon ng season sa Senado ay nandiyan ka. Pag wala ka, hindi ka pwede. Ganon ba? Yung preset pa. Mabawasan ng numero, yung majority. So, isipin mo, mga 8, 7 yata sila. Si Bungo. Alam ko, may kaso diyan si Bungo. Si Estrada, si Padilla, si Marcolita, si Villanueva, si Chis Escudero, yung 2 Villar. 8 siyam. O isipin mo, yung 13, bawasan mo ng siyam. Pero sa tingin ko guys, malabong mangyayari yon. Hindi po pwede yung ganun eh. Kasi, pinapayagan nga ng gobyerno, ng mga korte na mag-hearing sa kaso. Halimbawa, tuloy yung kaso ko, hindi ako maka-attend. Pinapayagan nga ng korte na yung akusado mag-zoom through camera yung akusado na ordinaryong tao lang. Tulad natin, ordinaryong tao lang. Kung
Wala tayong tungkulin sa bayan ba? Pinayagan nga ng korte, sila pa kaya ng mga senador na yan. So, sa tingin ko guys, no, maybe pwedeng mangyari, pwede rin hindi mangyari. Pero sa tingin ko, hindi pwede yun. Papayag at papayag yun, kung sakasakali man. Kasi yan, sinampahan talaga nila ng kaso sa mga DDS, no. So, yun ang observation ko. Kaya nga sila, nag-workout sila noong, nag-workout sila kasi hindi yata masusunod yung gusto nila kasi hinaharang sila. Kaya yun, nagwawala sila noong, galit na galit, gano'n, nag-workout sila. So, pero ganun pa man guys, masasabi ko na, ano talaga yun, dadaan talaga sa butas ng karayo. And after that guys, no, di pa natin alam kung ano yung sunod nilang gagawin. So, ayun pa, siya pa pala, si Bato. Yan, si Bato. Isang pa yan, yun pala, yun, yan, si Bato. So, yun ang ano dyan. Ngayon, pagka halimbawa, hindi nila malusutan nila yan, ano naman kaya ang susunod na hakbang nila para talaga ma-impeach si Sara Duterte. Ganun ka, ano guys, no, ang kainit yung sitwasyon dyan sa impeachment ni Sara Duterte. Ganun, ewan ko bakit, guys, no? Bakit? Walang problema, guys. Huwag kayong mag-alala, guys, no? Kasi itong si Risa Hontiveros, Senador Risa Hontiveros, naglabas na rin na ng statement na tatakbo siya ng presidente. At ang kanyang motto niya, ang kanyang ano niya ay aayusin ko ang bansa pag ako ang mamumuno. Yun ang sabi niya. So, aayusin niya. Ano kaya nga aayusin niya? Walang problema, guys. Kung sakali mang ma-impeach si Sara Duterte, walang problema, guys. Tatakbo ako ng pagka-presidente. Tandaan niyo itong mukha ko, guys, no? By 2028, pag na-impeach si Sara Duterte, itong mukha na to, magkalat to sa buong Pilipinas. Siyempre, magpapagawa ako ng mga tarpaulin. Di ba? Ilalagay natin dyan sa mga kalsada. Buong Pilipinas yan, guys. Luzon, Visayas, Mindanao. Walang problema, guys. Ang kay Risa Hontiveros, ayusin ko ang bansa pag ako ang nakaupo. Sa akin, guys, iba din sa akin. Siyempre, mayroon tayong mayroon di pwedeng tatakbo ka ng presidente na wala kang project proposal. Wala kang plataforma. Mayroon ako. Ako, guys, ang plataforma ko na magninegosyo ang Pilipinas pag ako ang nakaupo. Di ba? Kasi, guys, no, yung pera na milyon-milyon na dinakaw nila, kung ginawa pang pinampuhunan pa nila yan, o utang ng trilyon ng dollar doon, bilyon-bilyon, milyon-milyon dollars, pag i-convert mo sa Philippine money, aabot siya ng trilyon. Yung trilyon na yan, guys, kung pinuhunan nila ng negosyo yan, makakaluwang pa tayo ng tayong mga Pilipino eh. Ang una kong gagawin, guys, no, ang tatargetin ko talaga yung pangunahing pangangailangan ng mga tao. Ano una? Kuryente. Bigas. O ano pa? Kuryente, bigas, tubig. Yung mga daily needs na kailangan natin ng mga tao. Gasolina. So, ngayon, ang gasolina, 80. O, bigyan ko kayo ng idea kung paano ko siya gagawin para mapamura ko yung gasolina. Siyempre, utang tayo ng pera. Wala naman presidente hindi nangungutang eh. Kahit sinong uupo, utang at utang yan. So, ganun din ang gagawin ko. Pati yung tax nyo, ininegosyo ko yung gawin ko puhunan yan. Dali lang yan, guys. Bibili lang ako ng mga gasoline station, yung mga bulok-bulok na ng mga gasoline station. Pag binili mo kasi yan, mura lang yan. Kasi ang may-ari niyan, ibinta niya ng mura kasi na niya ng pakinabangan eh. Diba? So, ibinta niya, bilhin natin ng mura yan. Ang gagawin natin, guys, first, no? Bibili ako ng mga barko. Bibili ang barko. Ang barko na bibiliin ko, mga tanker. Mga tanker na mga barko. Tapos ngayon, ako na mismo makipag-deal kung saan man ang may nagbibinta ng gasolina. Ako ang bibili. And then, hindi na kailangan mangupahan pa ako ng tanker na barko. Kasi sarili na natin ang barko eh. So doon pa lang guys, hindi na tayo nangungupahan. Laki na ng tipid natin doon. Tapos, bibili tayo ng mga truck. Mga tanker na mga truck. Yan yung di-deliver sa mga gasoline station. And then, lahat ng mga bayan, ay maglagay tayo ng 3 gasoline station. Na pag-aari natin, hindi sa akin, natin. O, ganun yun guys. And then, pagdating naman sa pagkain, sa mga gulay. Guys, pag ako naging presidente guys, walang tambay. Lahat mabibigyan ko ng trabaho. Pag ako nagiging presidente. Bigyan ko kayo halimbawa. Halimbawa, ano ka? Siyempre, magtayo din ako ng sariling mga market. Yung government market, bayan-bayan, maglagay akong market. Kaya halimbawa, bigyan ko talaga trabaho ng mga tao. Halimbawa, yung isang tao, mag-apply, anong alam mo na trabaho? Sir, ano lang ako, sir? Ang alam kong trabaho, sir, mag-ano lang ako, sir, ano ba sa Tagalog, yung mananggutay, baka mag-ano ng tuba. Diba? Ano ba yung tuba ng niyog? Sige, ito gagawin mo. Mananggot ka maghapon. At ako ang bibili.
Tapos yung tuba mo, ibibinta ko doon sa palengke. Bibinta ko sa palengke, kasi may mga tao naman doon na pumupunta para uminom ng tuba. E di nagkaroon siya ng trabaho, di sinasahuran ko siya. Sinasahuran ko siya. Ganun lahat ng tao. Halimbawa, sir, anong trabaho ko, sir? Anong trabaho mong alam na trabaho, sir? Ano na ko, sir? Manangkungay na ko. Alam niyo ba yung mga manangkungay, yung kukuha na ng tangkong para ipakain sa baboy? Di, siyempre, sige. Siyempre, okay, kukuha ka ng kangkong at dali mo sa palengke at ibinta mo. Lahat ng tao, guys, mabibigyan ko ng trabaho. Pag ako naging presidente, kahit ano bang trabaho mo. Tricycle driver ka? Sige. Mabibigyan ko ng trabaho. Pati mga senior citizen, bigyan ko trabaho yan. Kahit 80 anyos pa yan, bibigyan ko trabaho yan. Pag ako naging presidente. Simple lang bigyan ko trabaho sa kanila. Kay senior citizen ka naman, so ang trabaho mo na lang is magdasal ka na lang. Ipanalangin mo yung na maging, di ba, magiging ganon. Ganon guys, pag ako naging presidente lahat ng taon, bibigyan ko trabaho. Ano pa? Mag-alaga ng baboy. Dito tayo sa palay. Ang mga farmers, walang budget pang-maintenance pang-maintain sa kanilang palayan. So, papahiramin natin ng pera. Ito. I-finance mo yung sagot na ng gobyerno, yung gagastusin mo ng doon sa palayan mo. And then, ako na rin ang bibili sa palay. Ako ang bibili ng palay, and then, gagawin ko siyang bigas at ibinta natin sa palengke. Magkano ngayon ang kilo ng bigas? Maglagay natin, 70. Pag ako naging presidente, gagawin ko yung mga 30 o di kaya 40. Di ba kasi yung mga irrigation, yung mga lugar na dating mga palayan, ngayon napabayaan na kasi walang irrigation, gagawa natin irrigation. Libre pa tubig. Ayun yun guys, pag ako naging presidente. Guys, lahat may trabaho. Alaga ka ng baboy. Sige, magbigyan natin baboy. Ako magbigay sa iyo ng page. At pag sakto ng edad yan, binta mo sa akin at ibinta ko sa palengke. Yung pera guys, paikot-ikot lang. Rolling lang. Di ba? Ganun yan guys. Lahat. Mga negosyante, kukupintinsyahan ko yan. Ang gasoline station guys, ang ganda ng gasoline station nila. Ang ganda talaga. Yung sa akin, luma lang. Pero kung ikaw, motorista ka, saan ka mamimili? Saan ka magpapagas? Sa 80 pesos? O dito ka sa 40 pesos? Di siyempre, dito doon ka sa 40 pesos. Anong mangyayari doon? Yung may-ari ng gasoline station. Lugi siya. Bakit? Wala na nagpapagas sa kanya. Napapalit na yung gasolinahan niya. Anong gagawin niya? Ilalapit yan sa akin. Boss, binta ko na lang yung gasoline station ko sa'yo. Bakit? Wala na Lugi ako Wala namang nagpapagas doon. Imbis na ang halaga ng gasoline station niya, ibinta niya 20 million, bilhin ko na lang ng 2 million. Kaysa, di ba? Hinga. Ganun yun, guys. Kaya pag ako naging presidente, negosyo talaga ako. Langis, West Philippines ganito lang yan. Trump, kausapin niya si Trump. Donald Trump, come here. Let's talk. Let's business tayo. Gawan mo ako ng makina. Gawa ka ng makina para maghigop dyan sa West Philippines 70-30. 70-30 ha. 70% sa akin, 30% sa kanya. Pag sabi ni Trump na, no, lugi ka, so ayaw mo, bigay ko sa China. Di papayag siya. Ngayon, pag pumayag siya, gano'n lang pupusal ko dyan. Trump, ang lahat ng langis sa Pilipinas na nahihigop ko, sa iyo ko ibibinta lahat. Ikaw na ang magdi-dispose. Pagkuha ng langis dito, dalhin ko sa Amerika at ikaw na magbibinta doon sa mga bansa-bansa. Isa lang. Siya lang ang kukuha sa akin. Ganun lang gagawin ko. Iwan ko lang. Ayaw mo, Trump? Sige, bigay ko sa China. Siya nang bahala magbenta. Kung magkano yung presyo ibenta niya, basta ang usapan namin ni Donald Trump, 70-30. 70 sa'yo sa akin, 30% sa'yo. Saan ka pa? Ganun gagawin ko dyan, guys. And then after 3 years, may tax tayo, no? After 3 years, guys, magkaroon pa rin tayo ng tax, pero 1% na lang. Negosyo. Tingnan mo yung mga bansa na may mga sariling negosyo, maunlad yung kanilang bansa. Sa Pilipinas, ano bang negosyo ng Pilipinas? Tao ang negosyo ng Pilipinas. Bakit mo sabi, di mo alam yun, na tayo ang ginawang negosyo ng gobyerno ng Pilipinas? Magtrabaho ka para makakuha sila ng tax. Ganun. Kaya kung ako magiging presidente, magnegosyo tayo. Mag-alaga ka ng baboy. Ako, kuha ka lang ng doon. Kuha ka lang doon ng feeds doon sa palengke. And pagdating ng edad yan, ako bibili niyan, litson. Siyempre. Di ba? Ganun ka simple lang. Mungutang ka nila ng pera, trilyon. Alam nyo ba kung gaano karaming pera yung trilyon na yan? Tapos nanakawin lang, ilalagay lang sa mali-malita.
Ako, mangutang ako trilyon, pero pagpahuna ko negosyo. O, doktor, ang trabaho nyo, hindi na minimum guys, per hour ng trabaho. Pero okay kasi, para hindi magtamad-tamad ang mga doktor. O, paggawa tayo, sus, matalino ang mga tao, o gawa tayo sariling nating gamot. Fertilizer, ay puta, o sige, wala ka trabaho, kukuha ka ng ano, mga tain ng baka, tain ng kalabaw, tain ng kung ano, gawin nating fertilizer. Pero ako naging presidente, negosyante tayo lahat. After 3 years guys, NPA? Ang gagawin ko sa NPA? Kausapin ko lang, bigyan ko lang ng isang buwan dyan. Pakiusap lahat ng NPA, mag-surrender na kayo. Kasi pag hindi kayo mag-surrender, ito proposal ko sa inyo. Mag-surrender kayo, and after nyo mag-surrender, bigyan ko kayo trabaho. Kaya lang naman kayo nagre-rebelde dahil nauto kayo nila dahil wala kayong trabaho eh. Pinamuka sa inyo na inabuso kayo ng gobyerno. Kaya napilitan kayo mag-NPA. Isang buwan lang. Pag nag-NPA ka, bigyan kita trabaho. Ano alam mo trabaho, boss? Wala akong alam na trabaho. O sige, wala problema. Marunong ka magpakain ng baboy? O sige, may pigilan dyan ang gobyerno. O sige, yun ang trabaho mo. Magpakain ka ng manok. Mag-harvest ka ng mga itlog ng manok. Pero ora ang trabaho mo. Kayo, pag kayo yung sumurrender, pasensya na, mahuwis di kutsilyo kayo sa akin lahat. Ganoon na ako, maaga ako naging presidente. Negosyo, guys. Negosyo. Sabihin nila, tapos sabihin nila, paano ko magagawa yan? Bakit? Makontrol ko ba yung mga congressman, mga senador? Makokontrol yan. Ako ang mamimili kung sino gagawin iuupo ko na senador. Pag hindi nyo ibunoto to, ang gagawin ko dyan, guys, bawat bayan, may isang senador. Isang senador. Bawat bayan. Ganon din sa congressman. Tanggalin na yung mga party list na yan. Wala namang kakwinta-kwinta yung mga party list na yan. Tanggalin na yan. Bawat isang senador, isang bayan, isang senador. Pag sinabing, ito yung kandidato ko. Halimbawa, dito sa bayan ng Bohol. Sa Bohol. Ito yung kandidato ko. Pag natalo yung kandidato ko na congressman or senador, walang grasya na darating sa lugar nyo. Simple lang dahilan yan. Bakit? Bakit natalo yung inendorso kong politiko na magiging senador? Simple lang. Dahil ayaw nyo sa akin. Dahil ayaw nyo sa akin, ayaw ko rin sa inyo. Di ba? Magtiis-tiis kayo muna dyan. Maghintay kayo ng next election. Pag sinabi kong, siyempre, akin na lahat. Senador, congressman, akin na lahat yan. Pag sinabi kong, ako na ang presidente habang buhay. Sunod yan. Bakit? Tao ko na nakalagay eh. Di ba? Ganun yung guys. Pag ako naging presidente, lahat ng tao bigyan ko trabaho. Per hour ang trabaho mo. Ganun yan. Sir, anong trabaho mo, sir? Ay, madam, tagawalis lang ako. Wala kayo talagang ibang alam na trabaho. Magwalis lang sa kalsada. Sige, magwalis ka dyan. Per hour ang walis mo. Tandaan nyo itong mukha na to. Pag ako itong bako presidente, buto nyo ako. Gusto nyo. Ano sabi niya? Ayusin ko yung bansa. Yung kalabang ko, na si Rizal Tiberos. Kung sakaling ma-impeach si Sara Duterte, sa akin, di ba? Magiging negosyante ang Pilipinas. Tandaan nyo yan. Kaya, buto nyo ako.